Noong araw naganap na nakumpleto ng bunsong kapatid na babae ang landas ng walang damdaming pagsasanay. Kailangan niyang hanapin ang iniibig at patunayan ang daw sa pamamagitan ng pagkitil. Akala ng buong sekta na ang papatayin niya ay ang pambihirang henyo na bunsong kapatid na lalaki. Ngunit habang nanonood lang ako sa harap ng entabladong pagsusuri ng puso, ang espada niyang pangputol ng damdamin ay tumutok sa aking dibdib. Sa sandaling iyon tuluyang natulala ako, at ang karaniwang napakalamig na bunsong kapatid na babae sa harap ko ay biglang namula ang mga mata at sinabi sa akin, "Kuya, bakit pati ikaw ay naniniwalang siya ang mahal ko, at hindi ikaw?" Sa sandaling iyon ang aking kamalayan ay unti-unting lumabo kasabay ng mga salitang puno ng pagkalito ng kapatid na babae. Ako ay ang panganay na kapatid ng sekta ng Xuanshan na si Wang Ling. Tinatawag din ng mga kasapi ng sekta bilang una sa 5 dakilang bayani. Ngunit sa totoo lang ay pampuno lang ako. Sa talento, 50 taon na akong nagsasanay ngunit nasa yugto pa rin ng pagtatatag. Sa itsura, karaniwan lang ang mukha ko. Samantalang ang aking mga kapatid na lalaki at babae ay pawang may hawak na script ng pangunahing tauhan. Lalo na ang bunsong kapatid na lalaki na si Gumo Feng na isinilang na may butong espada. Kahit naglalakad lang ay nagpapasigaw ng mga babaeng cultivator. At ang bunsong kapatid na babae na si Shen Yuchu, na siyang pangunahing babae sa kwento natin ngayon. "Kuya, nasunog ang kamote." Sa sandaling iyon isang malamig na tinig ang dumiretso sa aking tainga. Tumingala ako. Si Shen Yuchu ay nakatayo 3 hakbang ang layo, matapos ang 3 taong pag-iisa para makamit ang ganap na walang damdaming daw. Ngayon ay tuluyan na siyang lumabas. Kapatid na babae. May pag-aalala kong ginagalaw ng patpat ang kamoteng nahulog sa lupa matapos akong magulat, at pilit na ngumiti habang sinasabi, "Binabati kita sa paglabas. Gutom ka ba? Dito sa kuya mo, kamote lang ang meron." Hindi nagsalita si Shen Yuchu. Bumagsak sa akin ang kanyang titig. Hindi iyon tingin sa isang tao. Mas parang nakatingin siya sa isang patay. Ang ganitong tingin ay nagpatindig ng balahibo ko. Alam ko kung ano ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang kanyang batong pagpapatunay ng daw. Ang mga nagsasanay ng walang damdaming daw ay kailangang pagdaanan ng pagsubok ng paghanap sa iniibig upang makamit ang ganap na tagumpay. Putulin ang mga ugnayang makamundo upang makaakyat sa buong sekta ng Xuanshan mula sa matandang pinuno hanggang sa tagalinis ng sahig. Alam ng lahat kung sino ang iniibig ni Shen Yuchu. Walang iba kundi ang nagniningning na bunsong kapatid na si Gumo Feng. Sa sandaling iyon ay muling ginalaw ko ang kamote at napabuntong hininga sa aking isipan. Si Gumo Feng ay medyo mayabang nga, ngunit hindi naman siya karapat-dapat mamatay. Bukod pa roon siya ang pag-asa ng sekta sa hinaharap. Kung masaksak siya ni Shen Yuchu, tiyak na magagalit ng husto ang pinuno. Biglang lumapit ng isang hakbang si Shen Yuchu at nagsalita, "Kuya, ano ang iniisip mo?" Isang malamig na halimuyak ng bulaklak ng plum ang agad bumalat sa akin. Iyon ang amoy ng kanyang katawan. Mabango ngunit napakalamig. Kapag nasobrahan ay madaling magkasakit. Napaatras ako ng bahagya at pilit na tumawa. Iniisip ko ang seremonya ng pagtatanong sa puso bukas. Ganap na ang iyong dakilang sining. Masaya ang kuya para sa iyo. Pagkarinig nito ay titig na titig sa akin si Shen Yuchu. Tila may rumaragasa sa kanyang maitim na mga mata. Isang damdaming hindi ko maintindihan. Makalipas ang ilang sandali ay gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi na parang panunuya. At parang isang baliw na matagal nang pinipigil. "Sa tingin mo ba ay masaya ka?" Mahinang ulit niya. Napakahina na kaming dalawa lang ang nakarinig. "Oo, dapat kang ang matuwa. Kuya, siguraduhin mong darating ka bukas." Pagkarinig nito ay biglang nanlamig ang buong katawan ko at napamangha sa isip. Kailangang dumating. Para saan? Para ba kolektahin ang bangkay mo at ng bunsong kapatid? Ngunit tumango lang ako na parang walang problema. Tiyak na darating, dakilang sandali ng kapatid. Paano ako mawawala roon? Malalim akong tiningnan ni Shen Yuchu bago siya tumalikod at umalis. Pinagmasdan ko ang kanyang likuran. Lalo pang tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Parang may espada na nakabitin sa ulo ko. At unti-unting napuputol ang tali, upang maiwasan ang gulo bukas. Napagpasyahan kong hanapin muna si Gumo Feng. Nakatira ang batang iyon sa pavilion ng pakikinig sa ulan. 3 li lamang mula sa sirakong kubo. Ngunit inabot ako ng kalahating oras sa paglalakad. Wala akong magawa, ganito talaga ang lakad ng basurang nasa yugto ng pundasyon. Pagbukas ko ng pinto, si Gumo Feng ay naglilinis ng kanyang espada. "Kuya," tanong niya na may bahid ng pagkainip sa pagitan ng kanyang mga kilay. "May kailangan ka ba? Kita mo, ito ang malinaw na pagkakaiba ng Trato. Kay Shen Yuchu ay banayan siya na parang tubig. Pero sa akin ay parang wala lang akong hangin. Ngunit hindi ko iyon ininda. Tutal ako ay isang ekstrang tauhan na may malasakit sa kabuuan." Seryoso kong kinausap siya. "Mo Feng, bukas ang seremonya ng pagtatanong sa puso. Pwede ka bang magsuot ng panangga sa dibdib?" Napatigil ang kamay ni Gumo Feng sa pagpunas ng espada. Tumingin siya sa akin na may ngiting hindi ngiti. "Ano ang ibig mong sabihin, kuya? Takot ka bang saktan ako ng ate?" Ibinaba ko ang boses ko. At sinadyang lumikha ng tensyon. "Hindi takot, siguradong mangyayari. Alam mo rin naman, ang huling hakbang ng landas ng kawalang damdamin ay ang pagputol ng sinulid ng damdamin. Alam ng buong sekta na ikaw ang laman ng kanyang puso. Bukas habang nasa entablado siya. Kung sakaling mawalan siya ng kontrol at bigla kang saksakin, hindi ka na balilipad diretso sa langit.
Sa sandaling ito ay pinuto ni Gumofeng ang sinabi ko. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. May gusto siya sa akin. Kuya, talagang iniisip mo na ako ang taong gusto ng ate. Ayun ako naman ang natulala. Hindi ba malinaw iyon? Sa mga nagdaang taon, anuman ang magandang bagay ni Shen Yuchu. Lahat ay ibinibigay niya sa iyo. Libong taong itim na bakal. Ibinigay sa iyo. Pinakamataas na uri ng mga elixir. Ibinigay rin sa iyo. Pati noong pagsubok sa lihim na lupain. Pinilit niyang protektahan ka kahit malubha siyang nasugatan. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa? Donasyon ba ito sa mahihirap? Bago pa ako makasagot ay tumalikod si Gumofeng. At tiningnan ako na parang tanga habang sinasabi, Kuya, may mga bagay na hindi laging totoo ang nakikita ng mata. Ang kabutihan ng ate sa akin. Huminto siya sandali na tila pinipili ang salita. Mas parang pagmamahal sa bahay pati na rin ang uwak. O mas tama, inaalagaan niya ako para sa isang tao. Para sa isang tao. Para kanino yon? Napatigil ako sa mga sinabi ni Gumofeng. Ngunit hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay masalimuot ang tingin niya sa akin. Luma at sirang balahibo ng sorrow. May bahid pa nga ng awa ang kanyang mga mata. Kuya, itong balahibo ng sorrow. Parang ibinigay sa iyo ng ate noong unang taon niyang pumasok sa sekta, tama ba? Tiningnan ko ang balahibo ng sorrow sa aking leeg at sinabi, Oo, noon ay 10 taong gulang pa lang siya. Sa gitna ng malakas na nyebe, nanginginig siya sa lamig. Binigay ko sa kanya ang tanging makapal kong damit. Kaya para masaklian ako, pumunta siya sa likod ng bundok at nangaso ng isa. Pagdating dito bigla akong natahimik. Iyon ang unang pagpatay ni Shen Yuchu. Isang 10 taong gulang na batang babae. Hinihila ang isang snow fox na mas malaki pa sa kanya. Inihagis niya sa akin ang nabalat na balat. At malamig na sinabing tabla na kami. Noon akala ko masyado siyang sarado ang ugali. Pero kalaunan ko lang napagtanto. Iyon pala ang paraan niya ng pagpapakita ng kabutihan. Ngunit habang tumataas ang kanyang kultibasyon, unti-unti kaming nagkakalayo. Pagkasabi nito ay napabuntong hininga si Gumofeng. Lumapit at tinapak ang balikat ko sabay sabi, Kuya, sa seremonya bukas, baka ikaw ang dapat magsuot ng panangga sa dibdib. Pagkarinig nito ay nginisyan ko. Nagbibiro ka ba? Patayin ako. Ano ang mapapatunayan sa pagpatay sa akin? Ang patunay ba ng landas ng pagkatay sa baboy? Sa puso ni Shen Yuchu, isa lang akong bahagyang kakilala, isang extra. Kung may puputulan man siya, ikaw ang tipo na hindi malilimutang puting buwan. Ikinaway ko ang kamay ko at pakiramdam ko hindi na pwedeng ituloy ang usapan. Sige na, kung ayaw mong magsuot bahala ka. Bukas maging alerto ka na lang. Kapag may masamang senyales, tumakbo ka. Pagkatapos magbili ay ibinalot ko ng mahigpit ang sirang balahibo ng sorrow. At umuwi sa gitna ng hangin at nyebe. Nakatayo si Gumofeng sa pintuan at pinanood ako. Ang tingin niya ay parang nakikipaglibing. Gabing iyon, hindi ako mapakali sa pagtulog. Si Shen Yuchu ang laman ng lahat ng aking panaginip. Sandali ay siya noong bagong akyat pa lang sa bundok. Nakapulupot ang 2 tirentas na parang sungay ng tupa. Sunod-sunod sa likuran ko habang tinatawag akong kuya. Noon ay hindi pa siya nagsasanay ng landas ng kawalang damdamin. Kapag ngumiti siya may munting dimples na sobrang tamis. Sinabi niya, Kuya, kapag lumaki na ako, ipoprotekta kita. Walang mangangahas na mga api sa iyo. Sandali naman ay siya noong taon ng kanyang pag-abot sa pundasyon. May hawak na espada na tumutulo ang dugo. Nakatayo sa bundok ng bangkay at dagat ng dugo, lumingon sa akin. Ang titig niya ay malamig at hungkag, parang nakita na ang lahat ng makamundong bagay. Sinabi niya, Kuya, ang dakilang daan ay walang awa. Masyado kang mahina, hindi mo ako kayang sabayan. Ang huling larawan ay tumigil sa titig niya noong siya'y lumabas ng pagsasanay. May nakatagong pagkabaliw at pagpipigil doon. Parang bulkan na malapit ng sumabog. Bigla akong nagising, basang-basa ng malamig na pawis ang panloob kong damit. Sa oras na iyon ay maliwanag na sa labas. Tumunog ang kampana ng umaga, ang mabigat na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong Xuanshan sect. Nagsimula na ang seremonya ng pagtatanong sa puso. Naghilamos ako ng simple at tumingin sa salaming tanso. Ang taong nasa salamin ay mukhang lubhang lupaypay. TSK, sa itsurang ito, ni extra man lang hindi pasado. Bago lumabas ay parang may humila sa akin na hipuin ang aking dibdib. Doon ay nakatago sa balat ang isang palamuting jade. Isang karaniwang anteng-anteng na pangkapayapaan, tig-2 barya lang sa bangkita. Ito ang unang Reg Along ibinigay sa akin ni Shen Yuchu. At siya ring nag-iisa. Doon ay wala pa siyang pera at wala ring kakayahang manghuli ng sorrow. Kaya ginamit niya ang ipon sa almusal para bilhin ito para sa akin. Sinabi niya, Kuya, magdadala ito ng kaligtasan. Napangiti ako, at naisip kong parang paurong na ang takbo ng buhay ko. Bakit ko pa ba itinatago ang bagay na ito? Para alalahanin ang kabataan ba? Ganito man ang iniisip ko. Ngunit ang kamay ko'y tapat na itinulak pa ng mas malalim ang palamuting jade. Pagdating sa entablado ng pagtatanong sa puso, dumating ang mga alagad mula sa bawat taluktok. Mayroon pa ngang mula sa ibang sekta na dumalo bilang panauhin. Dahil si Shen Yuchu ay isang bihirang henyo sa mundo ng pagsasanay. Na halos 200 taon lang minsang lumilitaw. 20 taong gulang pa lamang ay nabuo na ang gintong elixir. At ang kanyang tinahak ay ang pinakamahirap na landas ng kawalang damdamin. Humanap ako ng sulok at nagkubli roon. Mula sa malayo ay nakita ko si Shen Yuchu. Nakatayo siya sa ibabaw ng mataas na entablado.
Hawak ang mahabang espada na tinatawag na putol damdamin. Pinagaspas ng hangin ang kanyang buhok at kasuotan, kagandahang nakakabigla sa puso. Ngunit lamig na hindi mo magawang titigan. Si Gu Mofeng ay nakatayo sa pinakamalapit na lugar sa kanya. Nakasuot ng marangyang kasuotan, guwapo at kapansin-pansin. Kapag magkasama silang dalawa, tila tunay ngang itinadhana ng langit. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magbulungan ang mga alagad sa paligid. Oy, sa tingin mo ba si Ate Shen ay talagang puputulan si Kuya Gu ngayon para magpatunay ng daan? Imposible naman. Iyan ay luma ng usapan ng pagpatay sa asawa para sa daan. Ngayon ang uso ay ang putulin ng hibla ng damdamin. Hindi naman kailangang, pero ang sinasanay ni Ate Shen ay ang dakilang paglimot sa damdamin. Kung hindi puputulan ang minamahal, paano masasabing taos puso? Nang marinig ko iyon ay napakunot noo ako. Talagang hindi natatakot sa gulo ang mga nanonood lang. Biglang gumalaw si Shen Yuchu sa entablado. Tumagos ang kanyang tingin sa kapal ng karamihan. At eksaktong tumigil sa sulok na kinaroroonan ko. Sa kabila ng ganitong kalayo, ramdam ko pa rin ang nag-aapoy na init sa kanyang mga mata. Tinitingnan ba niya ako? Hindi. Tiyak na ang haligi sa likod ko ang tinitingnan niya. Kusang loob akong umatras at nagtago sa likod ng haligi. Binawi ni Shen Yuchu ang kanyang tingin. Dahan-daang itinaas ang espadang hawak. Ang dulo ng espada ay nakatutok sa langit, rumaragasa ang espiritual na enerhiya. Biglang dumilim ang langit, bumaba ang makakapal na ulap. Sa sandaling iyon ang intensyon ng pagpatay sa kanya ay tila naging pisikal. Pinisil nito ang lahat ng naroon hanggang halos hindi makahinga. Darating na, mahigpit kong kinuyam ang kamao at mariing tinitigan si Gu Mofeng. Sa sandaling igalaw niya ang espada, susugod ako. Hindi dahil sa iba, kundi dahil sa batang babaeng noon ay sumusunod sa likod ko. At tumatawag ng kuya, hindi ko siya maaaring hayaang maging halimaw na puro pagpatay na lang ang alam. Sa sandaling ito ay umalingaw-ngaw ang boses ni Shen Yuchu. Ngayon, ako si Shen Yuchu ay nagtatanong ng puso rito. Ang 3,000 dakilang daan ay nagbabago ng walang hanggan. Yamang pinili ko ang landas ng kawalang damdamin. Matagal na akong handang putulin ang lahat ng ugnayan sa mundong ito. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga salita, umalingaw-ngaw ang malinaw na dagandong ng espada ng putol damdamin, ramaga sa ang enerhiya ng espada. Tila nagyelo maging ang hangin sa paligid. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Gu Mofeng at hinawakan ang hawakan ng espada sa kanyang baywang. Lubos na nanahimik ang buong paligid, pinigil ng lahat ang kanilang paghinga. Pagkatapos ay humarap si Shen Yuchu kay Gu Mofeng. Isang hakbang, 2, 3. Napakabagal ng kanyang lakad. Bawat hakbang ay tila tumatapak sa pinakasulok ng puso ng lahat. Habang siya'y papalapit, ang intensyon ng pagpatay ay naging napakalakas na halos makasapal. Kapatid, natatakot ka ba sa akin? Huminto si Shen Yuchu sa harap ni Gu Mofeng, walang bakas ng saya o galit sa tinig. Kinagat ni Gu Mofeng ang labi at nagbigay galang. Ate, kung nais ng ate na magpatunay ng daan, walang masasabi ang nakababatang kapatid. Nang makita iyon ay pinuri ko siya sa aking isipan. Magaling na bata, may tapang. Pero kahit may tapang, kailangan pa ring mabuhay. Sa sandaling ito ay palihim kong pinaandar ang espiritual na lakas, kahit napakahina. Ngunit sapat upang gamitin ang teknik na pinakamadalas kong sinanay sa buong buhay, ang pagpapalitan nyo at paglipat. Kahit papaano ay sapat na rin. Nang marinig ang sinabi ng nakababatang kapatid ay ngumiti si Shen Yuchu. Iyon ang unang ngiti niya sa buong araw. Ngiting malungkot at marikit, ngiting puno ng kawalan ng pag-asa. Napakabuti ng isang, walang masasabi. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita ay biglang kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang kamay. Ang espada ng putol damdamin ay parang isang kidlat. Tuwirang tumusok sa dibdib ni Gu Mofeng. Walang anumang palamuti, sukdulang bilis, sukdulang bangis. At sa sandaling iyon ay nakapag-react din ako. Sumabog ang espiritual na lakas at ang buong katawan ko'y naging isang anino. Sumugod patungo sa mataas na entablado. Hindi ko inaasahang matatalo si Shen Yuchu. Kailangan ko lang siyang pigilan kahit kalahating segundo. Para magkaroon ng pagkakataon ng pinuno at mga nakatatanda na kumilos. Sapagkat ako ang panganay na kapatid. Kahit walang silbi, ang pagprotekta sa mga nakababatang kapatid ay likas na nakaukit sa aking mga buto. Kasabay ng isang tunog na, puff. Ang tunog ng matalim na talam na pumasok sa laman ay nakakatakot na malinaw. Tila huminto ang mundo sa sandaling iyon. Walang inaasahang sakit, kahit sa sandaling ito ay wala. Isang malamig na lamig lang na tumagos hanggang sa puso, na kumalat mula sa dibdib patungo sa bawat hibla ng katawan. Ibinaba ko ang ulo at ang espadang putol damdamin ng aking kapatid ay tuwirang nakadikit sa aking dibdib. Asul na likido ang umagos mula sa aking katawan. Tinina nito ng bughaw ang luma kong balahibong sorrow. At tinina rin ang maputing manggas ni Shen Yuchu. Nakaharang ako sa harap ni Gu Mofeng. Oras, posisyon, perpektong-perpekto. Dapat siguro ay bigyan ko ang sarili ko ng parangal. Parangal bilang pinakamahusay na panangga ng laman. Ngunit parang may mali. Hirap akong itinaas ang ulo at tumingin kay Shen Yuchu. Ayon sa dapat mangyari, dapat ngayon ay puno ng pagkagulat ang kanyang mukha. O kaya'y mahawakan at biglang magising sa katotohanan. Ngunit ang nakita ko ay isang mukha na. Isang mukhang matagal ng pan ng luha. Mahigpit niyang hawak ang hawakan ng espada. Namutla ang mga buko dahil sa tindi ng kapit. Ang dating malamig na itim na mga mata. Ngayon ay pan ng takot na hindi ko maunawaan. Pawalan ng pag-asa, at malalim na pagkapit.
Kuya, bakit? Bakit ka sumugod? Takot na takot ka naman sa sakit. Nanginginig siyang nagsalita, wasak ang boses. Binuka ko ang aking bibig. Gusto sanang magbiro para gaman ang loob, tulad ng, bunso, sa susunod huwag masyadong tumama. Sobrang sakit nito. Ngunit ang umakyat sa lalamunan ko'y asim-tamis na bughaw na likido. Agad akong nagsuka ng isang bunganga ng bughaw na likido. Hindi sinasadyang tumalsik sa kanyang mukha. Ang napakagandang mukhang iyon ay biglang naging makamandag at malagim. Huwag kang matakot, nandito ang kuya. Pilit kong itinaas ang aking kamay. Gusto kong panasan ang luha sa kanyang mukha, ngunit nang nasa kalagitnaan na, ay nanghina at bumagsak ito. Nagsimulang lumabo ang paningin. Sa huling sandali ng pagkapawi ng kamalayan, narinig kong gumuho at sumigaw si Gumofeng sa tabi. Ate, nababaliw ka na ba? Tingnan mo kung sino yon. At ang sagot ni Shen Yuchu ay isang sigaw na pamunit sa puso. Ang tunog ay hindi na parang tao, kundi parang isang hayop na naghihingalo. Bigla niyang hinugot ang espada hindi para saksakin si Gumofeng, kundi iniharap ito pabalik sa sarili niyang leeg. Teka, hindi ganito ang takbo ng kwento, hoy. Kasunod nito ay nagdilim ang aking paningin.